Good morning! Good morning po sa inyo lahat. Day 7 na natin dito sa Isabela. At ang time check tayo, ang oras ay alas 7:30 ng umaga. Napakakulimlim, napakaginaw. At mamayang tanghali, bibirahan naman ng alinsangan. Ganyan ang panahon dito. Parang babae lang, paiba-iba ng mood. At ngayong umaga, pagising natin, syempre, yun ang ating daily routine, mag-prepare ng almusal. Abang andito tayo, ipagluluto ko yung aking mother ng kanyang pagkain. Paano ba makasama ang ngayon ko lang kasi nakasama na medyo matagal-tagal ulit ang nanay ko at hindi ko masyado kabisado ang ginagawa. Medyo iba din ang nanay ko, paswing-swing din ang kanyang mood kasi nga medyo may edad na. Kailangan lawakan natin yung pangunawa kahit minsan medyo tayo medyo naririndi na kasi ta 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 ta. Pero ayan, habang andito tayo, pagsisilbihan muna natin, magluto tayo ng mga alam natin na magugustuhan niya. Pero napakapihikan kasi, napakahirap hanapin kung ano talaga yung magugustuhan. Pero tinatry ko naman na magluto ng mga kung ano-ano. At awa naman ng Diyos, nagugustuhan naman niya yung mga niluluto ko. At ngayong umaga, maghahanda ako ng, as usual, itlog. Magpiprito din tayo ng tuyo. Ayan, may itlog dito. At tingnan nyo naman ang sibuyas. Lalagyan natin ng sibuyas yung itlog kasi mas masarap yun. Ayan, ang kanilang sibuyas. Naghahanap ako na medyo malalaki para madaling balatan. Kasi nahirapan ako dito kasi liliit. Pero walang nagtitinda ng malalaking sibuyas dito sa lugar nila. Pupunta ka pa talaga sa bayan para makabili ng mga hinahanap mo. So yan. Kung ano yun nandito, yan na lang muna yung ating gagamitin. Ayan na yung ating lulutuin. Pinasobrahan ko lang kasi mayat-maya kumakain kasi si nanay. Unti-unti lang kasi ang kain niya. Pero mayat-maya yung niya, yung kain niya. Kaya para meron siyang babalik-balikan, sa sobrahan na natin. Konti lang yung ko. Damihan ko sana kaya lang nainip kasi ako magbalat. So ayan ako, okay na yan. Yung ating sibuyas at syempre ito na, lagyan na lang natin ng konting asin. At ayan ang weather, makulimlim. Mag-8 na ng umaga. Nandun si nanay sa ilalim. Ayun. As usual, walis na naman. Araw-araw walis. Yun ang ginagawa. Nagwalis ka ngayon, bukas parang hindi ka nagwalis sa dami na naman ng kalat. So, yan. Balikan ko ulit kayo maya-maya at ako'y magluluto muna. Ayan ang mga kaibigan yung niluto kong itlog. Ito yung toyo. At yun, nagsasangag ako. Pero tingnan nyo mga nakalimutan kong ilagay. Nakalimutan kong igisa bago ko i-prepare. Mamaya ko na lang ito gagamitin sa lulutuin kong tanghalian. Wala na sa isip ko talaga. So, ayan yung aming tanghalian. Pinag-toast ko din ang nanay ko ng tinapay. Let's eat! Ayan, nakaluto na tayo at yung ating breakfast, fried rice, fried egg, fried toyo. At syempre yung ating coffee, black coffee tayo. Ayan. Yung nanay ko kumakain na. Wala kasi kaming lamesa na kaya di kami makapagsabay kumain. Doon siya sa loob. So, let's eat. Coffee. And ayan. Time check tayo, 8:51. Tapos na tayong kumain, mag-almusal. At ang next step na naman natin ay maghugas ng mga ginamit natin sa lutuan, sa kinainan, at sa mga pinaggamitan natin na mga kung ano-ano dyan. At pagkatapos nun, mag-prepare naman tayo para sa tanghalian. Ayan. Yan ang mga step by step na ginagawa namin dito araw-araw. So ngayon, ayan, natapos ko na yung aking pagkain. May nagkagasolina na tayo at ready na naman tayo sumabak sa mga naka-line up na trabaho dyan. At pagkatapos yan, chill na tayo, wala na. Kasi nagawa na natin ngayong umaga yung
dapat na gagawin natin para mamayang hapon. At mamaya, babalikan ko na naman kayo. Yan, balik tayo sa vlog. Yan, kasalukuyan ako nang hahanda ng tanghalian namin ng nanay ko. Meron akong ditong chinachap na gulay, repolyo at saka carrot yung nabili natin kahapon. Igigisa lang natin. Tsaka ako nag-adobo ng manok. Kaya lang ayaw na ng nanay ko ng manok. Sumasakit na daw yung balakang niya. Yung bewang niya. Kaya magluto tayo ng gulay para sa kanya. Wala akong kasama ngayon dito dahil ando na naman siya sa kabilang bahay. Tapos na siyang magwalis. Yan, nagpahinga lang sandali. Ayun, ando na naman sa kabila. Kasi walang katao-tao nga dito. Siguro naiinip. Late na lalagyan ko. So, maaga pa naman. Wala pang 10. Kaya, magluto na tayo habang maaga pa. At medyo maalinsangan na naman. Simple lang naman ang buhay dito sa probinsya. Siguro pag magtagal-tagal din naman ako dito, matututo rin akong pumunta kung saan-saan dyan sa bukid para manguha ng mauulam. Basta masipag ka lang dito na magtanim at manguha ng pagkain, maghanap. May makakain ka talaga. Tanim-tanim ka lang, napakalawak naman ang tataniman eh. And yan, tapos na akong mag-chop. Naready ko na lahat yan. Magigisa na lang ako ngayon. Ayan! Sumikat na yung araw. Yan, umaraw na rin kanina. Napakakulimlim ngayon. Eto na. Late nang sumikat ang araw. Yan ang sikat ng araw. Mainit na. Late na siya. Kanina napakakulimlim. Akala mo alas 6 pa lang pero alas 8 pasado na. Ngayon naman sumikat. Napakasakit naman ng araw. Napakasakit tumama sa balat. At ito na nga yung ating niluluto. Ayan, nagisa ko na yung gulay natin. Ganyan lang po yung ating luto. At dito sa kabila, yan yung ating adobong manok. Ito yung uulamin ng nanay ko. Kasi ayaw nga niya ng manok muna. Kasi sunod-sunod na nga yung pag-ulam niya ng manok. Ganyan lang yan. Lalagyan natin siya ng oyster sauce at saka konting soy sauce. Ayan, nalagyan na natin lahat ng recados niya. Half cook lang yung gagawin natin dito para crunchy pa rin yung ating ulam. Ayan, ganyan lang siya kasimple. At mamaya ng konti magsasaing na rin tayo. Kasi medyo maaga pa naman. So okay na yan, luto na yan. Yung adobo na lang yung iniintay natin.